Kaya huwag mong suluhin ang trabaho. Huwag mo ring suluhin ang problema. Tandaan mo, great things happen when people work together. Magandang araw. Ako si Maloy Malipiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang Burj Khalifa sa Dubai ay kinikilalang pinakamataas na skyscraper sa mundo. Ito ay may taas na 2,722 feet. Sa iyong pag-akyat sa viewing deck ng Burj Khalifa ay makikita mo ang tribute sa mga taong gumawa ng sama-sama upang maitayo ang architectural masterpiece na ito. Mga professionals, manggagawa mula sa iba't ibang bansa na may iba't ibang kakayahan ang nagbuhos ng kanilang oras, lakas at talento para maitayo ang isang istruktura na imposibleng gawin ng iisang tao lamang. A great vision and a great dream is not meant to be achieved alone. Kailangan natin ang isa't isa. Kailangan nating magkaisa. What are the benefits of working together? Una, heavy burdens become light. Ang mabigat na pasanin ay gumagaan kung marami kayong bubuhat nito. Habang lumalaki ang isang organisasyon, mas lalo itong bumibigat at humihirap patakbuhin. Nang makita ng biyenan ni Moses na si Jethro na masyado nang mabigat ang responsibilidad nito, na kahit ang maliliit na alitan ay sa kanya pa rin inilalapit ng mga tao, pinayuhan niya ang kanyang manugang na baguhin ang leadership style nito. He advised Moses to identify capable men and delegate some of his responsibilities to them. Hindi nababawasan ang value mo sa kumpanya kapag marunong kang mag-delegate ng tungkulin sa iba. When you empower other people, you make your business more sustainable. Kung masyado kang nabibigatan sa mga responsibilidad mo ngayon, baka naman dahil sinosolo mo ito. Allow others to carry the burden with you. Pangalawa, what seems impossible becomes possible. Ang tila imposible ay nagiging posible kung mayroon tayong mga katuwang. Isipin mo na lang halimbawa ang bayanihan. Kaya ba ng isang taong magbuhat ng isang bahay? Siyempre hindi. Pero dahil marami ang bumubuhat at tumutulong, nagiging posible ang lipat bahay dahil sa pagbabayanihan. Do not let the hugeness of your dream stop you from accomplishing it. Posible mong maabot yan sa tulong ng Diyos at ng ibang tao. At pangatlo, work with a common vision. Hindi sapat na mayroon kang kasama sa trabaho. Minsan nga ang dami-dami ninyong gumagawa pero parang hindi nyo pa rin maabot ang inyong goals. We need to work together with a common vision. Kung tayo ay kanya-kanya, kahit marami tayo, wala pa rin tayong magagawa. You will be pulling each other in different directions, mag-aaway at magkakapaguran lamang kayo nang walang nararating. Ang sabi sa Psalm 133 verse 1, how good and how pleasant it is when God's people live together in unity. Kapag tayo ay gumagawa at nagtatrabaho ng may iisang pangitain at pangarap, ang mabigat ay gumagaan at ang tila imposible ay nagiging posible. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malipiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad.
Ang oras sa buong Pilipinas, 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zamba Sulta! Good morning! Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Buenos dias a todo, maayong buntag sa tanan. ¿Qué tal el ciudad de Zamboanga? ¿Qué tal ustedes? Ang ating 98 barangays dito, Limpapa hasta Licomo. Good morning po sa inyong lahat. Siyempre, kayo ay nakikinig ngayon sa programang Oras na Zamba Sulta. At ngayon po ay araw ng Wednesday, March 18, 2026. Ayan. Good morning, good morning, good morning sa lahat ng ating mga nanay, tatay, kuya, ate, lolo at lola. Sa ating mga estudyante, ketal? Oo, malapit na ang inyong break, no? Oo, huwag masyadong mag-advance sa pag-break, ha? Baka ngayon pa lang, nagbe-break na kayo. Good morning rin sa ating mga tricycle driver, jeepney driver. O kaya pa ba? Oo, subyata may el presyo del gasolina, no? Oo, may isang gasolinahan na umaabot na yung diesel o nag-increase ng 5 pesos. Oo, tsenetamen 1 peso. Parang kailan lang, 55 lang yung liter ng special. Ngayon, 85 na. Ay, nako Lord. Oo, mas dito natin makikita paano ang provision ng Panginoon. Paano rin yung reaction natin sa mga pangyayari. Ayan po, syempre muli kayo ay nakikinig sa ating programang Oras na Zamba Sulta. Ito po ang programa na mapapakinggan ninyo hanggang mamayang 8:30 ng umaga. Kaya hintayin nyo po, no? Abangan nyo po ang ating mga balitaan, ang ating mga pwedeng makuhang inspirasyon dito. At syempre mga reflection at kung ano bang gustong sabihin ng Panginoon sa mga nangyayari sa atin dito sa syudad, sa ating community, o kaya po ay dito sa ating bansa. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Sarah May Tulabing. Ayan, at syempre, no, kasama ko si Robin Soling na kasulukuyang nakahang. Oo, nagpaalam na siya actually sa akin. Bin, good morning! Ayan, good morning, sir. Kaya pa ba? Ayan, good morning, good morning. Oo. No, good morning sa ating mga kabarangay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang Wednesday morning na alam mo yun, no? Sabi siya kagabi, ang lakas ng loob mo. No? Sabi ko, bakit ba? Pumasok ka dito sa gasolinahan. Oo. Oo, Nasa 84, no? 84 ang ating per 84 presyo. per liter. Sabi nga ni Ate Maloy kahapon, 'di ba, sa Pro Tips, isa sa kinakakatakutan daw ngayon na puntahan lugar ay ang gasolina. Gasoline station. Kasi nga talagang mapapakamot ka na lang ng ulo ka, parang kailan lang talaga, nasa 55 ka lang eh. Ngayon 85 ka na, talaga ba? Oo, no? 85 ang iba, no? Oo, dumanaw kanina dito sa Miputik. Alam mo naman sa East Coast, kaliwat kanan dyan ang mga gasolinahan. Kamusta ang feeling, no? Kamusta ang feeling mo, sir? Ikaw naman, ano ang kwan mo dito? Ano ang reaction mo? Oo, reflection. Ano na lang talaga, hahabulin ko na hindi ako magpapagasolina ng Tuesday. Para ako ngayon nakikipaghabulan. Yan ang feeling ko ngayon. Di ba dati parang okay lang tayo mag-gas ng pero ako anytime. naman, ako practice ko naman din talaga pag Fridays or Saturday, full tank na yan ako. Preparation. Pero ngayon, talagang kung pwede Thursday pa lang mag-full tank na. Kasi parang natatakot ka na mag-Tuesday. Or kaya di ba staggered din kasi ngayon ang pag-implement ng price increase.
So talagang parang feeling mo kailangan maghabulan ka, makipaghabulan ka ngayon. Yan yung feeling ko. Oo, Mm. si Kuya Ako, Romel hindi ako naman ang nakahabol. Hindi, Oo. ako rin, no? Ako Tuesday ako nagpa-gas up. At pero kung Oo. 6:30 ka, wala ka na, nabutan ka na ng price increase. Wala na, gabi-gabi na, gabi. Kaya nga Tuesday sabi ng sa akin, gabi. ang lakas ng loob mo, oo. No? Kagabi lang, kagabi pa uwi. Oo. Kasi may laman pa naman, may laman pa yung tangke. Pero Mm. alam mo kasi sir, mas matipid kasi sa gasolina ang sasakyan pag full tank. Oo. So kagabi sabi ko, dagdagan lang Mm-mm. naman. Mm-mm. Pero alam mo yun, ramdam mo pa rin yung 84, no? Na dati Oo. 68, 'di ba? 68. So kung nakadalawang liters ako, yung 84 na yun, 'di ba? 168 something. 'Di ba Mm. naka 4 liters na. Pero yun nga, Totoo. kailangan talaga mag-adjust. Kailangan talaga may ikat, no? Cost cutting Oo. para ma-priority din natin yung gasolina. Kasi nga, yun yung gagamitin mo for mobility eh. Oo. Pupunta ka ng trabaho. So, talagang kailangan mong i-prioritize ngayon Mm-mm. yung mga dapat na unahin, no? Oh, unless magdesisyon tayong lahat, magbabike na lang tayo, di happy tayo lahat sa kalsada. Happy, healthy, no? Healthy So, ayan, pa. good morning nga, sir, no? Good morning sa ating mga kabarangay dyan sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, no? Especially nga, ayun, papalapit na nga ang pagtatapos ng Ramadan, no? At inaasahan na rin natin. Update ko lang, no? Parang bumalik ba tayo sa 8 to 5 dito sa Zamboanga? Yung Ang mga... ating City Hall. Oo, bumalik Okay. sila. Ay di ba nung Monday lang Mm. nag-announce si Mayor na magsisend siya ng letter sa Magsasend ng DILG. letter, oo. Agad-agad pala yun ay naaprubahan. So muli po ang ating City Hall ay nasa 8 to 5 p.m. Monday to Friday na po ulit ang kanilang trabaho. So normal na ulit. Kaya pansin ko kahapon, no, normal ulit yung daloy ng traffic, no. Sabi ko, bakit ang traffic pa ng 5 a.m., 'di ba? Dapat 7 p.m. pa sila. 5 p.m. 5 p.m., 5 Oo. p.m. Dapat. So kaya pala, so yun, update natin sa mga kabarangay ulit, no, na 5 p.m. ay medyo bibigat na naman ang traffic ulit kasi nga labasan na rin yan ng mga nasa opisina. Yes, oo. Kasi nga na-realize ni Mayor, wala naman nangyaring pagtitipid. Dahil, kung kasi Okay. di ba napag-usapan din natin yan, parang ano yung sense na mag 4 days work ka lang, pero ikukompleto mo pa rin yung 40 hours na trabaho mo within a week. Inurong mo lang naman siya, pero yung gamit ng kuryente, gamit ng aircon, nandun pa rin naman, wala ka lang ginamit. Ayan, wala ka lang ginamit nung Friday kasi inurong mo siya ng Monday to Thursday. At ang sabi pa nga ni Mayor, yung mga empleyado, dumadagdag lang yung gastos kasi pagdating ng gabi, nagugutom na. Bibili, imbes sa pamilya na daw makikisabay kumain, dyan na lang kakain sa City Hall. So, nadadagdagan yung kanilang, yung kanilang gastos. Kaya, nag-request si Mayor, balik na lang sa 5 days. Kaya, okay. So, yun. So, yung mga ganyan, di ba, akala mo nakatipid ka, pero hindi pala. So, pwedeng Hindi pala. balik na lang. Ayan po. So, marami pa tayong pag-uusapan. Mamaya, hopefully, ay may interview din natin ang supervisor ng IBT dahil meron ng pagtaas din ng presyo ng pamasahe sa ating mga bus, no? So, abangan nyo po yan mamaya. Sige, oras po natin, alas 7:14 ng umaga. Weather Report. Para sa ating ulat panahon, umiiral po ang amihan o northeast monsoon sa Hilaga at gitnang Luzon. Samantala, local forecast, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong mahihinang pag-ulan ang mararanasan sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil po yan sa mga localized thunderstorm. Maaaring magkaroon ng mga pagbaha o pagguho ng lupa tuwing may malalakas na pagkulog at pagkidlat. Ang ating temperatura dito sa syudad ng Zamboanga ay tinatayang aabot sa 22 degrees Celsius hanggang 35 degrees Celsius.
Happy birthday March 18. Magkasunod pala kayo ni ni Konsehal Fred Atilano. Ito namang assistant ni Cap ay nagbe-birthday din ngayon si Ken Manuel. Oo, hi Ken. Oo, good morning sa iyo diyan sa Sanggunian. Happy birthday. Happy birthday din kay Lenlen Barrera. Ayan, syempre sir, dito sa akin naman, no, happy birthday sa ating mga kabarangay, no, kay Alexander Laingo. Ayan, shout out, good morning sa ating isa sa mga magaling na artist, sir. Artist yan, no? Oo, kay Laili Elizabeth Reyes, no, kay Justin Head, kay Pastor Arnold Oracion Eso, ayan sa Siocon, no? Siocon Alliance Evangelical Church, and at siyempre kay Maria Ann. Happy birthday. Ayan, happy birthday po sa inyong lahat. God bless you. Salita at tanong ngayon. Ang ating salita ngayong umaga, naku, kailangan natin tong lahat. Help. Sa Filipino, tulong. Na Chavacano, ayuda. Sa Bisaya, tabang. Ilonggo, bulig. Tausug, tabang. Gihapon. Ang tanong natin, ano po ang mga pwede nating gawin para tayo ay makatulong sa mga sektor na labis na naapektuhan sa pagtaas ng presyo ng gasolina? O anong mga sektor po ba ito? Sektor ng mga driver, ayan, sektor po ng mga nagtitinda dyan sa mga palengke, sektor ng mga manggagawa na below minimum ang natatanggap. Anong pwede kaya ang gawin natin bukod sa pwedeng gawin ng ating gobyerno? Siyempre, automatic naman talaga yan na pwedeng may gawin o dapat ay may gawin na ayuda ang ating gobyerno sa mga ganitong sektor. Pero tayo as individual, as a person, ano kaya ang pwede natin gawin? Hebrews 13:6 sabi po dito, do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifice are pleasing to God. Sa Tagalog, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Panginoon. Bin, sa panahong ito, no, na lahat tayo ay apektado ng pagtaas ng presyo ng gasolina, kaya pa ba natin mag-share sa ibang tao? Kaya pa ba natin magbigay ng ayuda sa ibang tao? Dito matetest ngayon, especially yung mga gift of generosity, kung ano ang pwede nilang gawin na tulong doon sa mga nangangailangan. Naalala ko tuloy, meron isang gasolinahan na sikat na pagmamay-ari ng isang pamilyang mga artista, at sila ay Christian, at nag-decide sila parang itong week lang na ito ay ibababa nila ng 3 pesos kada liter lahat ng mga ibebenta nila na gasoline. Oh, yan yung mga pwedeng gawin ng mga negosyante. Ikaw, Bin, paano kaya tayo pwedeng makatulong sa mga sektor na sobrang naging apektado sa pagtaas ng presyo ng gasolina ngayon? Alam mo sir, especially yun nga, iniisip ka natin, no, yung ating mga community outreaches, di ba? Oo. Siyempre, unang-una, no, yung nandun yung pagka-assess, di ba? Titingnan natin sa yung resources, no, kung hindi ka ba maapektuhan, kasi kailangan mo, hindi lang kasi dapat, no, puso yung pinapairal, dapat pinag-iisipan din talaga, di ba? Lahat kasi pinaghahandaan so pero alam mo sir, may tinatawag naman tayong supernatural, no, di ba? Kasi kung ikaw ay nagpapagamit sa Panginoon, especially sa lahat ng panahon, no, hindi lang kasi in good season or in dry season, pero kung sa lahat ng panahon nagpapagamit ka, makita mo naman yung provision, no, na dadaloy sa iyo, na makita mo parang aabot ako ng isang buwan na hindi ako short. So may sobra. So 'di ba? Since kasi kapag ikaw ay natural na you are serving the Lord through helping,
automatic yun eh. May isip mo agad, gagamitin to kasi, 'di ba? Kaya to sobra para dito to eh. So, ayun, para sa akin, honestly sa atin naman dito sa station, no, yung ating outreach, so far hindi pa naman sila nakakaramdam ng ganun na apektado tayo in serving the community. Oo, medyo kaya pa, di ba? Kayang-kaya pa. Ako naman naisip ko, paano ba tayo pwedeng tumulong sa mga sektor na labis na nagipit ngayon sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Like for example, lagi nating binabanggit dito kapag tayo po ay pasahero at alam naman natin, obviously, ay talagang tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng gasolina, baka pwede naman tayo mag-meet halfway kasi like for example sa tricycle, nabalita nga natin dito, hindi sila pwedeng mag-increase sa pagsingil ng bayad. Pero di ba tayo as a person, tayo na nakakaintindi ng sitwasyon kasi apektado rin tayo, baka pwede po tayong mag-meet halfway with the tricycle driver or kaya ng jeepney driver, or kaya ng van, basta wag lang din yung abusado, wag lang din sobra, yung magbibigay tayo ng sobra, di ba? Malaking tulong na po yung para sa kanila. Doon sa mga nagbebenta bin sa mga palengke, yung sa mga gilid-gilid, di ba? Paano tayo pwedeng tumulong? Wag na tayong tumawad pa. Halimbawa, kung ang sebolon ngayon ay nasa 160 per kilo, Kiregado 140 per kilo lang syempre. Napakilaya tayo sila pwede man ganansya, bibi. Di ba? Kung sa mall nga, hindi naman natin nagagawa. Pwede ba itong damit na ito magka-discount? Kung may discount Bawasan, man, 5 oo. pesos lang siguro, 'di ba? So, yung mga ganyang bagay, wag nang humingi ng tawad pa kung ibaba mo pa ang presyo. Ang presyo. Ma-share ko nga sa yung ginagawa natin sa community, di ba? Dito kasi may mga fisher folks tayo na nagbebenta ng mga isda. Kung dati kasi nakakatanggap tayo ng libre, ngayon talagang sinasadya talaga natin na bayaran sila. Kasi wag na laging Oo, libre. kasi halimbawa, kasi may, sa mga kabarangay po natin na nakikinig, no, ang DXS po, no, tayo ay nagse-serve sa mga community. So may mga community din na yung mga nagbebenta ng mga isda, ng mga lato, ng mga Oo. agar-agar, no. Dati kasi nakakatanggap tayo, binibigyan tayo ng libre, no. And masaya tayo, no, pero mas masaya na natutulungan din natin sila, especially nga sa panahon ngayon, SAR, no? So, kumbaga parang hindi naman nila ine-expect na makakatanggap, pero ikaw naman, ramdam mo, Oo. no? Yung sitwasyon nga ngayon. Katulad nga sabi mo, hindi ka natatawad kung magkano yung presyo nila, di ba? Talagang Pera na lang. mag-extend ka na lang talaga. Tama. At saka halimbawa rin sa ating mga estudyante, sa ating mga driver, no? O para to be fair naman din, dito kasi sa Zamboanga, hindi natin masyadong pinapractice yung pagbibigay ng discount sa PWD, sa senior, or sa ating mga estudyante. Nagagawa lang po natin yan pag nasa bus. 'Di ba? Na-apply natin yun at hihingi pa nga ng ng ID. Pero alam niyo po ba sa Luzon, magsasabi ka lang talaga PWD, isang PWD, dalawang senior, isang estudyante, automatic yung driver nagbibigay ng discount. Kasi nga, mga sector din ito na walang capacity din para magkaroon talaga ng pera. So hopefully dito sa Zamboanga, ma-observe properly din yan sa ating mga PUV, PUJ, sa ating mga tricycle, di ba? So, meet halfway at nasa batas naman yan na dapat nagbibigay talaga tayo ng diskwento sa ating mga nasa priority. So, again, do not neglect to do good. Naalala ko no, yung isang story sa Bible, yung mag-ina na wala na talaga sila, pero nakalimutan ko sinong prophet yun. Yan na yung huling flour nila. Pero sabi nila Elijah. Si Elijah yun, kung ibibigay ko pa to, wala na kaming kakainin. Pero yung faith nila, matitira. yung faith nila na they are serving the Lord. So ano nangyari? Niluto nila yung pinakahuling flour nila at kinain nila ng sabay-sabay nila Elijah. Ano nangyari? Hindi naubos ang kanilang Hindi na ang flour nila. Di ba grabe ang provision ng Panginoon? Kasi habang tayo po ay tumutulong sa iba, habang tayo ay nangangailangan, tayo ay nagsiserve na rin at the same time nag-worship sa Panginoon sa pamamagitan yan. At saka yung no, ang sabi nga sa atin is always find a way, 'di ba? Kumbaga ganun yung thought lagi kang maghahanap ng paraan kung paano ka makakatulong. Paano maging No, blessing? hindi naman sinabi doon na lagi kang maghahanap ng paraan paano ka makakatulong, especially kung magaan ang pakiramdam, magaan ang sitwasyon. Hindi sabi doon, lagi
lagi, no? Pag sinabi mo kasi lagi, always, 'di ba? Mhm. So wala yan sa season, wala yan sa reason, talagang naturally will flow, no? So yun nga, ang sabi mo nga sir, no, yun yung paano tayo makakatulong ngayon, especially yan sa mga sektor o sa mga tao na alam natin, especially yung mga daily. Yun nga, yung mga Daily driver, income yung mga lang. nagbebenta, no, yung mga, onde pa ba? Saan pa? Mhm. Kahit sa mall, siguro tulungan mo din. Tulungan mo din yung ano to, sa mall. Tulungan mo yung mga nagbebenta Oo, na mabenta din ang kwan nila, ang paninda. Hindi, Ayan. alam mo, hindi, Oo. hindi, honestly, sir, na-realize ko talaga, kahit sa mga restaurant, di ba, parang kung pwede nga tulungan mo, bibili ka sa mga restaurant, sa mga tindahan, kasi yung mga nagtatrabaho doon, siyempre kung walang benta, apektado yung sweldo nila. Totoo. No, na-realize ko yan, no? Alam mo yun, sa lagi kasi tayong nakaka-encounter na ngayon ng mga, parang na-realize ko, parang akala natin wala lang na magsasara yung tindahan, pero alam mo yung isang pamilya ang nawalan ng kita, Ng ano, dahil income. doon. Kaya maging merciful tayo. Alam ko tayo kailangan din ng tulong, pero iba po talaga yung saya sa puso na kahit tayo ay nangailangan, nagawa pa natin magbigay. Hindi dahil tayo ay mabuti, kundi dahil mabuti ang Panginoon sa atin na pina-realize niya yun sa atin at nagagawa natin yan i-apply sa ibang tao. So muli, yan po ang ating salita at tanong ngayon. Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti. Sa labas po ng isang bahay sa Tarlac, madalas makikitang nagkukumpulan ang maraming bata habang naghihintay sa gate. Hindi sila nanghihingi o nangangaroling. May ibang dahilan kung bakit sila nagpupunta doon. Sa loob po kasi ng bahay ay may malaking swimming pool na kusang binubuksan ng may-ari para sa mga bata sa lugar. At sa halip na ipagkait, pinapayagan niya silang makalangoy at mag-enjoy ng libre, lalo na tuwing mainit ang panahon. Para po sa mga bata, simpleng saya ang hatid ng pagkakataong ito. Ngunit para sa marami, isa itong magandang halimbawa ng pagbabahagi at malasakit sa kapwa. Kaya po mga kaagapay, hindi kailangang maging malaki ang gawin upang makapagpasaya sa iba. Minsan ang pagbabahagi ng simpleng biyaya ay nagiging malaking ligaya para sa komunidad. Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali. At para naman, no, para sa ating maitama ang mali, viral ngayon sa social media ang isang driver matapos itong makuhanan ng video na nambato ng hawak na kape sa isa pang sasakyan matapos umanong masingitan sa kalsada. Sa video, makikita ang matinding galit ng driver na nauwi sa padalos-dalos na aksyon. Marami ang bumatikos sa ginawa nito dahil maaari itong magdulot ng panganib sa kapwa motorista at pasahero sa kalsada. Ayon sa netizens, normal na nangyayari ang singitan sa matinding trapiko. Ngunit hindi ito dahilan upang pairalin ang galit at gumawa ng mapanganib na hakbang. Nananawagan ang ilan sa mga otoridad na paalalahanan ang mga motorista tungkol sa tamang asal sa kalsada at ang kahalagahan ng pagpipigil ng emosyon habang nagmamaneho. Kaagapay, ang road rage at agresibong pag-uugali sa kalsada ay maaaring magdulot ng aksidente at pananagutan sa batas. Paalala sa lahat ng driver, manatiling kalmado, pairalin ang disiplina at unahin ang kaligtasan ng lahat sa daan. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:30 ng umaga.
At habang tayo ay kumukontak no, sa mismong IBT supervisor para malaman kung magkano ang pagtaas ng presyo ng pamasahe sa bus, eto po balik na po sa regular na 8 oras na trabaho. Lunes hanggang Biyernes ang lahat ng empleyado ng pamalang lungsod ng Zamboanga simula pa po noong Lunes, March 16, 2026. Ito po ay matapos bawiin ang compressed work week arrangement o ang dating 4-day work schedule na ipinatupad noong nakaraang linggo sa ilalim po ng Executive Order KHYM 026-2026. Ayon sa City Human Resource Management Office o CHRMO, ang hakbang na ito ay alinsunod sa kapangyarihan ni Mayor Kimer Olaso na pangasiwaan ang operasyon at mga tauhan ng City Hall. Sa liham ni Mayor Olaso sa DILG, ipinaliwanag niyang ibinalik ang standard na schedule na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon o 8 a.m. to 5 p.m. upang matiyak ang mabilis at tuloy-tuloy na serbisyo para po sa publiko. Kinumpirma naman ng DILG City Office OIC Alvin Rex Lucero na natanggap nila ang nasabing abiso at kinikilala ang katwiran ng lungsod para sa pagbabagong ito habang hinihintay ang karagdagang gabay mula sa kanilang central office. Dahil po dito, inaabisuhan ang lahat na may transaksyon na muli sa City Hall na bukas na muli ang lahat ng opisina ng lokal na pamahalaan mula Lunes hanggang Biyernes. Zambasulta Balita. Oras natin 7:32 ng umaga at sa mga oras na ito ay manhunto kita Colonel mismo IBT Supervisor Sir Rafael Derrick Evangelista para sabi si cuánto el queda increase de la pamasahe na di aton mag-bus aquí na siyudad de Zamboanga. Sir Derrick, good morning. Welcome po sa DXAS. Hi, good morning Sara Conontigo, no? Good morning po dito yung mga listeners, no? Good morning Zamboanga. Yes, good morning Sir Derrick. Una po sa lahat, tarindiyo gracias contigo kaya dayon to ka namon tiyempo aki para pwede uwi di aton latest report. Sabi kita Sir Derrick, ayer yan post to chenia kita as of 5 p.m. ayer. Tupaw ba Sir Derrick implemented ya ba? Increase dal pamasahe na di aton magabas? Yes, Sara, no, sabi to yan implement ya mga increases daton mga bus lines, no, akita no operate na Zamboanga City Integrated Bus Terminal. Actually ko sa kita yan post siya kita year namin na page del IBT, no, para el fare before the increase and the new fare para pwede ka kumpara daton mga pasahero si cuánto el increase del pamasahe del kada ruta. Pero Sir, increase amuta el first time desde subi el presyo del gasolina. Sabi to, this is the first time, no, since 2 weeks ago yung prinsipya subi el gasolina. This is based naman on the authority to increase mga pamasahe is also based na LTFRB. No, so ito mga bus companies, no, itaman sila sa subi hasta hindi kanila man allow mga LLTFRB. Okay, so chenegad mandato estaba na LTFRB. So sir, cuánto el queda increase di aton? Well, sabi to si Mira to, no, el increase del na LTFRB for buses, no. Actually it's 0.35 per kilometer. No, meaning 35 centavos per kilometer subida. So before, no, el rate de cada kilometer takunta el bus is 2.35, ahora ya queda el 2.70 pesos. Yes. Okay, so como like for example sir, Zamboanga to Pagadian, pwede kita miraki Dolcene increase de 105 bate, sir? Sí, 105. Kay sabi to, antes, no, el pamasahe is 690, ahora ya queda 795 el pamasahe para Zamboanga Pagadian. Okay. Sí. So chene syempre, como habla kita, sir, chene de 100 plus ya subi, depende na kilometro o si onde sila abaha. Yes, depende na kilometro. Pero sabi to, for example, si Abahato, even when you Abahato before you reach Pagadian, tiene el corresponding amount. El cosa kita yan po, el cosa lang el major el major route. No, for example, I think anda to na Tungawan, for example, no.
natungawan, si Sige-Sige to, I think the rate is only 297 or 310. Ansi na lang. Oo. El Nuevo rate di suyo. Okay. Pero sir, di aton mga estudyante, PWD, pwede syempre sila PD discount. Yes, syempre, an honor, syempre, discount, 20% discounts for the students. Ang kita sila SP, kabakil PWD, pati ang mga senior, as long as liba lang tamen sila dila ID. No? Kaya sila ko sa pwede dahil mira kay estudyante sila, senior sila, kay para pwede kan sila man avail el 20% discount. Sabi to yan, meet you ayer ko ng mga bus companies, yasi kan yung klaro, sita sige ba sila kung el sige man daw sila. Na, they guarantee, they committed. Si. And so far también sir, akil mga tiyempo ta munta kita, actually tan honor sila. Di aton mag-ID ali na IBT. Yes. Pero sir, Yes. how can we make sure kay nuay overcharging kay sucede? Well, ta sucede este oil price hike. Well, sabi to, aki man na bus di ato, no, si tamunta to, before to munta, taman taman ticket ya kun. Si tamunta to, apay na pare pa kore, tan ticket ya man kuntigo. So pwede ya to mira kat siyan overcharge kuntigo or nuay. Number 2, that is the reason why we also posted rates na Facebook para ang mga gente sabi gani na hasta ali lang at el presyo pwede kanila kubra na farthest route taman end or na destination el kada ruta. So definitely kung let's say na Zamboanga to Ipil to Genesee 380, definitely hindi na sila pwede man overcharge kasi ang post niya taming kita. Pero sabi to, aki na bases di ato, no, unlike sa kita tauwi ng mga otro lugar, aki ka nato na bases na Zamboanga, tasigiman kita, tasigigan sila rate, no, naman, there was no case in my last 7 years na IBT, yatsin na overcharging na bus fare. Okay, walang panloloko na nagaganap. Yes, yes. Okay, so like for example again 330 po, dati ang fare rate ng Zamboanga to Ipil, ara 380 ale, pero si student to SP 304. Kaya mahalaga po na pwede ustedes gayud sabi kwanto el pamasahe and you have to follow el FB official page po dela IBT Zamboanga, Sir Derek, no? Yes, sabi to yan, post namin yun na page di aton, LD aton number, no, el hotline 24/7 di aton. Pwede namin sila llama alya before sila bene paraki na terminal para pwede daan pregunta pidi pabor ko nila yung entes de ato na kina-IBT si sabi exactly, for example kaya makita kimang po sa ruta Zamboanga to Buog, no? So pwede sila llama ki para de ato mga gente ki pwede daan pregunta tamen i-ayuda dali con ustedes el exacto cuánto kan para Zamboanga Buoy kasi an example. Yes, opo. Pero di ilang guidelines sir, akala abla to denante 0.35 per kilometer. 0.35 will increase. So yung kadaara per kilometer is 2 pesos and 70 centavo. Okay. So doon nyo po kung sabi ustedes na math, pwede kal ustedes kung taala. Pero Sir Derek, no, I know LD aton tension na Middle East ta continua syempre. Chenek pa gaha kita expected increase del pamasahe? Siguro not siguro in the next few 1 week, 2 weeks or 1 month siguro kay hindi man tayo basta-basta LTFRB po din tamang gasida yung subi, no? Pero mukha ni katabla kita do wrong timing kat subida kay sabi to wrong timing tamen ko sa society in the Middle East kasi expected era kita by the next 1 or 2 weeks mucho yata volve for Holy Week. Opo, no? Tama. Yes, so amo kita mira kita aura kung mucho pa bakan mamiyahe. For kasa deste price increase. Okay, sir. Pero tiyan kasi mga magapasero ta abla tamen pwede ba también si abaha el gasolina o hala abaha también el pamasay? Possible ba también ka Sir Derek? Well, that will be up to the LTFRB, ma'am. Kay LTFRB, the regulating body on the fares relating to the bus. Yes. Ayan po. So hopefully, no, si abaha el presyo del gasolina, mampre kita el LTFRB, pwede también ayuda ka naton, abaha también sila el presyo del pamasahe. So Sir Derek, ano po yung kasi dito yung message ko na di aton public, especialmente ara di aton sitwasyon?
Yes, ako na diaton riding public el mga pasahero no. Yan po siya kita el mga fare no, kel mga major destinations and routes so el ruta del mga bus y cuánto el pamasahe el daan y nuevo para puede ustedes comparagane y puede man assess si el subida del rates no. Number two, si quiere ustedes sabe el rates para no need for you to come to the terminal. Tiene kita 24/7 hotline, pwede sila llama. Pregunta lang na hotline, no? Si cuánto el pamasahe, ansina, no hay ese problema. Pwede con ustedes ayudar ng mga empleados de IBT. Pero I just want to inform na no malang ustedes man text kay hindi kami ta pwede man reply, no? Mas bueno kung lamang at ustedes. Mas klaro kel. Si. Ayan. At ang hotline number po nila 0915-806-0436. 24/7 Yes, correct, call. ma'am. 24/7. Yes. Ayan. Maraming salamat po, Sir Rafael Derrick Evangelista, IBT Supervisor. Sir, gracias sa dito yung ora itsyempo akina DXAS. God bless you. Hi, good. Thank you, Sarah, for the opportunity to be interviewed for the first time in your Yes radio po. program. Yeah, okay. God Thank bless. you. Good morning. Good Okay. morning. Okay. Ayan, ating napakinggan ang mismong boses po ng IBT Supervisor, Sir Rafael Derrick Evangelista at Bin para mas updated ang ating mga tagapakinig ha. Ito, i-announce natin magkano ba ang new fare increase sa ating mga bus. Zamboanga to Pagadian, yung 690 dati ngayon po ay 795 pesos. Zamboanga to Dipolog, 755 ngayon po ay 865 na. Ang Zamboanga to Ipil, nabanggitan natin, 330. Dati ngayon ay 380 na. At ang Zamboanga to Cagayan, vice versa po ito ha, 1,245 pesos before, ngayon po ay 1,425. Halos 200 pesos po talaga ang tinaas. Zamboanga to Cotabato, 1,100 dati. Ngayon ay 1,265. Zamboanga to Davao, 1,600 dati. Nako, ngayon ay 1,836. Ayan, at ang Zamboanga to Manila na 4,300 dati. Ala, ngayon ay 5,000 na. Oo, 700 ang tinaas. Zamboanga to Cebu, 1,805. Wala pa po silang advice kung magkano ang new fare nila ngayon. Ang Zamboanga to Cebu, Zamboanga to Dumaguete, Zamboanga to Bacolod, dihintayin pa po natin ang kanilang update. Zamboanga to Siocon, ganun din, wala pang, meron pala ito, 500 dati, 550 lang ngayon. Okay, so 50 pesos ang tinaas kapag sa aircon yan. Ordinary, 450 dati, 500 ngayon. Okay, and then, Olotanga, Zamboanga to Olotanga, 550, 600 na ngayon. And Zamboanga Sirawai, aircon, 400 dati, 450 ngayon. Zamboanga Sirawai non-aircon, 350, 400 ngayon. At Zamboanga to Baligian and vice versa, aircon 550 dati, 600 ngayon. And Zamboanga to Baligian, 500 dati, 550 ngayon. Ayan. So, binyan yung mga update natin sa presyo ng pamasahe. Mga bus. Oo, naku, titingnan natin kung marami pa bang uuwi, no? Parang talagang mapapahigpit ang ating belt nito. Si Kuya Romel nga, iniisip niya na bibili na lang daw siya ng motor. Kasi nga tumaas din ang presyo ng abal-abal sa kanila. Nako, kailangan po talaga natin mag-isip na ano pa ang mga practical na pwedeng gawin. Ayan po, oras natin 7:44 ng umaga. At yan po ang ating mga balita para sa araw na ito. At magbabalik po ang ating programang Oras na Zambasulta. Siyempre, dito lang yan, Bin. Tayo ang babalik tayo, no? Ako po si Sarah May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Magbabalik ang Oras ng Zambasulta. Dito lang sa 1116 DXAS. Radyo Komunidad. Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report. Among the strengths of broadcasting is its ability to reach listeners far and wide. But at FEBC, the core value of being close to the listeners
goes beyond the studio to show Christ's love in real life. In Davao, 1197 DXFE, the Good News Radio, brings this value to life through consistent community engagement alongside their daily gospel broadcasts. Through initiatives like this, many participants have experienced God's transformative care. Now let's hear station manager Maggie Iriswegi share her testimony. Hi, Ate Maggie, how are you doing? Hi, Kuya Lucho. I am doing great by the grace of God. Thank you so much for having me here today. How would you describe 1197 DXFE, the Good News Radio? Since 1972, the past 54 years, ang mission po talaga ng DXFE is simple: to proclaim the Lord Jesus Christ and to make Him known, lalo na po sa mga hindi po naaabot ng traditional churches. Through radio, we bring the Word of God into homes para po sa mga estudyante, sa mga tindera, sa mga jeepney drivers, families, hospitals, and kahit po sa mga bundok. DXFE has been a voice of hope and truth and encouragement doon po sa mga medyo pagod na, sa mga sugatan. And 54 years later, hindi lamang po tayo radyo, but we are now using the internet as a platform for this mission. You know, DXFE, as we know, you serves marginalized communities, including IP groups, vulnerable women, farmers, and OFWs. What drives the station's focus on these people groups? Well, actually, Kuya, this is the example of our Lord and Savior Jesus Christ. Jesus always went to the marginalized, doon po sa mga poor, sa outcast, sa sinners na kagaya mo at kagaya ko, the broken. Kaya it is so natural for us dito po sa DXFE na ganun din po yung maging direction ng ministry namin. This is not just a strategy, Kuya, but this is our calling as exemplified by the Lord Jesus Christ. We believe na wala pong second class na tao sa kaharian ng Diyos. Lahat ay mahalaga and lahat ay merong dignidad. That is why we bring this hope to all the people, regardless of how the society label them. So one of FEBC's Philippines' core values is being close to the listeners. How does this shape DXFE's approach to both broadcasting and community outreach? Well, when we talk about being close to the listeners, si Jesus po talaga yung ating sinusunod. He was incarnational. It means hindi lamang po siya nagstay sa langit, but He was born to be with us. He dwelt among us. And kami po sa DXFE, that is our thrust as well. Hindi lamang po kami nagsasalita sa radio. We do not only are seen sa online streaming apps natin, but parte po tayo ng buhay ng ating mga listeners. We visit them as well, we pray for them, we celebrate with them, we cry with them as well. Ate Maggie, tell me more about Blessing Rahab. How did this outreach program begin and what was the initial vision behind it? I remember February of 2019, we were praying na meron na kaming burden talaga. Hindi pa namin alam kung saan kami dadalhin ni Lord, but we know that we have to go out of our comfort zones. And then God appointed a specific time, no, na na-realize namin na sige sa anniversary natin, because DXFE's anniversary is February 14. Puro mga girlfriend, boyfriend, mga mag-asawa. Nag-isip po kami ng isang group of people na hindi po nakakaramdam ng pagmamahal sa mga panahong ito. And then God brought us dito po sa mga prostituted ladies po natin, dito po sa syudad ng Davao. Nakita namin na these women who are engaged in prostitution, they are also exploited. And they are also broken not only physically, but emotionally, and most especially spiritually. So the vision was just really so simple. Pakita lang namin sa kanila that they are loved. Meron mga taong nagmamahal sa kanila. Alam niyo po, Kuya, grabe, itong marinig mo lang ito na, ma'am, pag pumapasok po kami sa DXFE, tao ang tingin sa amin. Kasi po, hindi natin maiaali sa society that whenever they look at ladies in prostitution, di ba automatic po, Kuya, yung pagja-judge natin sa kanila na parang ay mga maruruming babae yan, ay wag din yung pagkatiwalaan. But when they come inside the station, Kuya, nako, hinahag po namin yan, nakasmile kami, kinukumusta namin, hindi lamang sila, but yung mga pamilya nila, kasi nga nag-open up na po sila, Kuya, sa mga pinagdadaanan nila. You would be surprised because the challenges that you are facing and I am facing are the same challenges that they are facing as well. No, kaso lang, medyo tayo po ay nabubulag na because ay nakalabel na po sila sa atin.
we decided to call this group Blessing Rahab. We can trace back the lineage of the Lord Jesus Christ kay Rahab. She was introduced in Joshua as Rahab the prostitute, but her faith was counted for her. Kung si Rahab ng Bible, ganun ang naging resulta. Sino kami para hindi ipakita yung pagmamahal namin sa mga modern day Rahabs na pinadala ng Panginoon sa amin? So we pray for them, we talk to them, at tinatrato po namin talaga silang tao because they are the very people whom the Lord Jesus Christ died for. Kaya hindi po talaga pwede, kuya, na hindi natin sila mahalin. Thank you, Ate Maggie. The story of Rahab really reflects the heart of Jesus' ministry, no? And we see here that women are being judged by the world, but you treat them with dignity and respect. What changes have you seen in their lives? They were so reluctant in the beginning to come inside, but then later on, this is from fear to faith. Before, nahihiya sila, they are so defensive na, ganito lang ako. And ngayon, kuya, they are so vulnerable already. Makita mo na talaga na slowly, they are being broken by God. And before, wala silang pakialam dyan sa worship na yan sa Bible na yan sa kantang yan. Pero ngayon po, kuya, no, meron ka pong marinig ng mga nagkukwento na kahit na anong mangyari, a-attend ako ng prayer namin and Bible namin. Yun yung term nila. It's not really Bible study or praise and worship. It's prayer namin and Bible namin. Nung anniversary po natin, kuya, you would be so touched. Sila po yung nag-special number habang kumakanta po sila ng Bisaya version ng The Goodness of God. Marami po sa kanila ang umiiyak. So we praise God because dahan-dahan na po talaga na pumapasok na po sa puso nila, walang pilitan. Yes, transformation is really happening by God's grace and the work of His Spirit. 6 lang kayo sa team and I am sure it was challenging. What gave your team the courage and faith to move forward despite a very lean workforce? Well, honestly, kuya, it is really physically draining, challenging, nakakapagod. And at times, no, it is nakakatakot din. But the thing that gives us hope to continue moving forward is God's promise that His grace is enough. We cannot really just say na kaming 6 lang ito because God placed people also to help us do the work because ganun naman talaga si Lord pag kumilos, hindi pwedeng kayo-kayo lang, kami-kami lang. It is always tayo. So FEBC values being close to the partners. So how do these principles guide DXFE's collaborations, as you've mentioned, with City Social Welfare and Development Office, the Philippine Army, Faithful Churches, and other like-minded groups? In what ways do you see these partnerships strengthen both your broadcast ministry and on-the-ground programs? So yung mga pwede po talagang may mga puso na willing talagang sumuport at tumulong, yun po yung mga nilalapitan natin. And this helps our broadcast immensely because as you know, kuya, whenever somebody supports us, our mission, it's always for the broadcast. No, pero wala tayong logistics, wala po tayong resources para po doon sa mga on-the-ground activities natin. That is why we need the Philippine Army para po sa security, sa logistics, yung CSWDO para sa training at sa iba pang mga social services. May iba-iba po tayong mga roles sa buhay and kailangan nila naman natin na itap ang bawat isa so that we will be able to function as one body of Christ. And ito po yung impact na gusto naming maparating din po sa ating mga listeners, kuya, that we cannot be so comfortable sa ating mga comfort zones. Kasi diba, the last mandate of the Lord Jesus Christ should be our first concern. And His last concern was to go and make disciples. So lahat po ng resources natin dapat nakatuon po doon. And that ties greatly doon po sa vision ng FEBC until all have heard. To all those who are listening to us, how can they support Blessing Rahab or participate in community impact and learn to extend Christ-like kindness through partnering with our gospel media ministry? So I would like to talk to all of you na nakikinig at nanonood sa amin ngayon. The first thing that you can do, the most important thing that you can do is to pray for us. Hindi lamang po sa DXFE but sa kabuuan po ng FEBC. Because we are the spiritual frontliners and you are standing behind us, praying for us in this spiritual warfare. And you can also give in tangible ways. Hindi naman po lingid sa inyo that FEBC is a non-commercial radio network. So kayo po ang ginagamit ng Panginoon so that we can continue doing the broadcast.
So you can pray, you can give, and you can partner with us. So I hope that you can actively be part of it because you are part of the family of DXFE, part of the family of FEBC. Maraming salamat, Ate Maggie, for sharing all these beautiful truths, no, that's happening there in Davao in 1197 DXFE, the Good News Radio. 1197 DXFE, the Good News Radio in Davao City, clearly embodies being close to the listeners and close to the partners. That is what loving God and loving others should be. Colossians 3:17, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God for the Father through Him. 2 Corinthians chapter 5, verse 17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here. If you want to hear more stories of life change in our stations, listen to the next episode of the FEBC Report. This has been Luis Miguel Castillo. God bless you and take care. That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard. Gamot ba ang HIV? Walang gamot ang HIV, pero pwede itong i-manage kaya't maaring mabuhay ng malusog at mahaba. Post-exposure prophylaxis o PEP. Ito naman ay para sa mga posibleng na-expose sa HIV. Ang post-exposure prophylaxis ay isang paraan ng short course ng HIV medication. Ginagawa ito within 72 hours or 3 days matapos ang exposure sa virus. Kung ikaw ay prescribed ng PEP, kailangan mo ng medication araw-araw sa loob ng 28 days. Matapos ang 4 to 6 weeks, kailangan nang magpa-test for HIV. Ang PEP ay hindi advisable na gamitin ng regular ng mga taong laging exposed sa HIV. Agad na magtungo sa pinakamalapit na healthcare provider para sa iyong kondisyon. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Ang estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, nagdiriwang ng 50 taon ng matatag at tapat na pamamahayag. Oras na, Zambasulta! At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli, ako po si Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station at dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan namin kayong maging bahagi naman ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para po sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ito ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Oras natin mga kaibigan, 2 minuto bago mag alas 8 ng umaga. Good morning muna kay Ma'am Mife. Sabi niya pa sa atin, good morning po Ma'am Sarah May and Sir Robin. Ayan, maraming salamat po Ma'am Mife. Good morning po dyan sa inyo at sa lahat ng mga kasama nyo dyan sa bahay na nakikinig ngayon sa atin. Sa Ley Informal, Prevenir enfermedad y saber el magacura. junto con el Zamboanga City Medical Center. Servicio con compasión. Ngayong araw ng Miyerkules, muli po nating makakasama ang ating partner dito every Wednesday, ang Zamboanga City Medical Center para po pag-usapan ang tungkol sa ating health condition. At etong week na ito, o etong araw na ito, ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa Philippine Digestive Health Week.
Ang kanilang tema ay Gut Check Pilipinas. Ano nga ba ito? Bakit nga ba ito mahalaga? Makasama po natin ang mismong gastroenterologist ng ZCMC, Dr. Ashraf Tawasil. Doc, good morning. Welcome po sa ating program. Hello, good morning po. Ayan. Good morning po, ma'am. Good morning po. Yes po, Sir Dr. Ash, no? Doc, no, una po sa lahat, siguro sa mga hindi pa talaga familiar, meron po pala tayong awareness week para po dito sa digestive, no? Bakit po ba mahalaga ito na once in a year ay napag-uusapan po natin ito? Opo, ito pong theme natin po na Gut Check Philippines po. Pilipinas ay itinuturing po natin for the important po para dito sa buwan ng Marso po, which is Colon Cancer Awareness Month po. No? So, very important po sa ngayon kasi marami na pong mga Pilipino na pabata na nakikita pong meron pong colon cancer. No? So, itong colon cancer po ay cancer po o may bukol sa bituka po, no? Sa atin pong tinai. No? And dumarami na po ito. No? Actually, ngayon po sa Pilipinas, ito po yung pangatlong pinakakaraniwan na cancer po. At ang medyo kakaiba po ay karamihan ng mga pasyente ay maaari pong walang sintomas sa pag nakikitaan po ng colon cancer. Kaya kailangan po alam ng mga Pilipino na aware po tayo na pwede pong magkaroon ng colon cancer kahit wala po tayong nararamdaman. At importante po magkonsulta sa doktor tungkol sa mga sintomas or mga risk factor. No? Mamaya po pag-uusapan ho natin ito. Yun pala So yun pong ibig sabihin ng gut check po. Gut check. Check po yung bituka, no? Gut po. Oo, yun pala yung kahalagahan nun kasi pala itong colon cancer po, pangatlo, parang ang nangunguna pa rin ay breast po ba, Doc? No? And then pangatlo po ito. Opo, breast po. Pangatlo po ito. Pero Opo. dito sa bituka, sa colon, pwedeng lalaki, pwedeng babae po, di ba? Yes po. No? Pwedeng lalaki po, pwedeng babae po. At kaya po importante yung colon cancer awareness kasi dati po, age 50 above po, nakikitaan ng cancer. Pero ngayon po, medyo bumabata na po yung mga ating pasyente po. No? Meron na pong nakikitaan ng colon cancer as early as 35 years old, no? And 40. Opo. Yan yung edad ko po, Doc. Dapat nagpapacheck tayo. Mamaya may mga tanong po tayo dyan. Kahit walang symptoms po, dapat magpacheck. Pero, Doc, para maintindihan po, especially ng ating mga kabataan, baka nasa bahay ngayon, ano po ba yung function muna, Doc, ng ating digestive system? Ito pong ating bituka, ang ating tinai, ay ginagamit ng katawan natin para i-absorb or i-absorb para yung mga ating kinakain po ay maipasok po at maiproseso ng ating katawan. No? So, importante po ito para tayo po ay lumakas. No? Importante po dito yung exposure ng ating pong bituka sa iba't ibang mga toxins, no, at yung mga ating kinakain. No, dito ho natin nakukuha yung mga carcinogens, no, o yung mga pwede pong magdulot ng cancer kapag paulit-ulit po na na-expose itong ating bituka. No? So, importante po ang bituka para sa pagproseso at pag-absorb ng atin pong kinakain. No? Yun po yun. No? Okay, yung sinasabi po natin na yung pag-expose, saan po na-expose, Doc? At siguro yung magandang tanong, kailan ba tayo nagkakaroon ng problema sa bituka? Ano yung mga ginagawa natin na nagkakaroon ng reason para magka-problema tayo dyan? Okay. Ito pong tanong nyo, ma'am, is most likely dun po sa risk factor, no, ng colon cancer. So, number one po dyan talaga, ma'am, ay sa pagkain po. No? So, may mga certain na pagkain po, may mga particular na pagkain na tinatawag ho nating carcinogenic. Ito ho yung mga definite po na
nagdudulot ng cancer kapag paulit-ulit po natin kinakain, no? So, number one po dito yung mga processed na pagkain o yung mga delata po. Ito po ay type 1 carcinogen para sa cancer sa tiyan, no? And karaniwan po dito yung iba pang mga red meats, no? So kung paulit-ulit ho tayong kumakain ng mga karne na pula, katulad ng beef, pork, ito po ay nagiging risk factor para magkaroon po ng colon cancer, no? Importante po dito, hindi naman po sa isahang pagkain lang, no, na nagkakaroon tayo ng cancer, but repeated and prolonged po, no? Which is why importante po sa colon cancer na balance po ang ating diet, no? Rich po tayo sa fiber katulad ng gulay at prutas, and balance po, no? Hindi ibig sabihin isa lang po yung kinakain natin, no? Karne lang po or yung mga processed na pagkain po. So importante yung balanced diet and high fiber diet po, no? So yun po yung pinaka main na risk factor, pero marami pong risk factor itong colon cancer, no? Pwede pong dahil sa genes o naimamana na galing sa ating mga magulang, maaari pong related sa ating lifestyle, no? Sa katulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak, no? Pwede ho itong magtaas ng risk for colon cancer, at marami pa hong iba, no? So hindi lang po siya dahil sa diet, marami pong ibang risk factors, no? So kasama po ang genes, at saka yung lifestyle po natin. Opo. Ayan. Pag pinagsabay nyo pa talaga yan, sure ball na po kayo, magkakaroon kayo ng problema. Pero nagulat po ako, Doc, yung delata po pala, number 1 po sa ating listahan na factor po, no? Yes po, opo. Pero ito po ay sa gastric cancer naman po, cancer sa loob ng tiyan. Pero nevertheless, ito po ay isang carcinogen po. Opo. Dapat nililimit na ho natin ang risk factor sa delata po. Opo. Kanina po nabanggit po ninyo na kadalasan wala pong symptoms para po walang symptoms, malalaman mo na lang na may colon cancer. Pero kung may symptoms po, Doc, ano po yung mga dapat na binabantayan natin na red flag? So pinaka-red flag po dito ay importante ho, kaya ho gut check, no? Karamihan ng pasyente kasi wala hong nararamdaman. So pag-uusapan ho natin yun mamaya, but yung pinaka pwedeng maramdaman ay number 1, pwede ho magkaroon ng pagbabago sa pagdumi, no? Ibig sabihin po nagiging constipated po, no? Or tinitibi po, or matigas po yung dumi, or lumiliit po yung dumi, no? Ito po ay isang sintomas ng pagsikip o pagbabara po ng bituka ho natin, no? So constipation, pwede pong sign ng colon cancer. Lalo na po sa edad ng 50 and above. Kailangan ho natin ipa-check kahit isang beses. So, number 2, pwede ho magkaroon ng bleeding, no? So pagdudugo sa pagdumi, dapat ho pinapacheck, no? Karamihan naman ng mga ito ay almoranas lamang. Pero sa edad ng 50 and above, again, kailangan ho ma-check ng doktor kasi maaari pong sintomas na ho ito ng colon cancer, no? Pangatlo po, pagkakaroon po ng labis na bawas ng timbang or weight loss po. Ito po ay senyales na maaari po meron ng ibang problem sa ating bituka, no? Na-mention ko ho kanina, importante ang bituka sa pag-absorb ng pagkain. At kapag meron pong bukol dito, maaring yung bukol, yung kumakain ng pagkain ho natin. So pumapayat po yung pasyente, no? Marami pa po ibang sintomas itong colon cancer, lalo na ho kung kumalat sa ibang parte ng katawan, katulad ng atay, ng baga at ng buto. No? So maaari ho ito magkaroon ng sintomas ng paninilaw ng balat, labis ng pananakit ng ibang parte ng katawan, or even mga sintomas po sa ating paghinga, no? So marami pa hong ibang sintomas, pero ang karaniwan yung constipation, weight loss, pati yung pagdurugo sa pagdumi. Opo. Balikan ko po yung constipation pala, Doc. Paano ba natin malalaman kung constipated lang siya dahil sa kinain niya, or ano po yung category na masasabi natin hindi na to normal?
Opo. So marami hong napaplaning dito, no? Oo. So ang constipation naman po ay medyo personal at depende ho sa pasyente talaga, no? So normally, meron ho tayong karaniwan na habit kung paano ho tayo dumumi, no? Yung iba hong tao ay every 2 days, every 3 days, at meron naman pong mga tao na every day dumudumi. Yung iba nga po more than once, no? Katulad ko po, no? But itong constipation depende ho sa pasyente. So kung naging hindi madalas yung pagdumi, kunwari ho, dati ho every 2 days na person ho tayo, naging umaabot ng 5 days na po. Sometimes umaabot ng more than a week. No? Ito po ay mga warning signs na ho. No? So nagiging less common yung pagdumi. No? Yung iba naman ho, hindi nagbago yung kadalasan na pagdumi. Pero nagiging mas maliit yung dumi. No? So ito rin po ay parang constipation. No? So pag nagiging mas manipis or parang mukhang ribbon-like, ito po ay senyales na baka ho meron rin pong pagsikip ng bituka. So it really depends. No? Importante ho maikonsulta sa doktor para mabigyan ng advice. No? So depende ho kada pasyente. So wag ho tayo mapraning. Mas maganda kung ikonsulta ho natin or i-observe natin na ho. No? Sometimes po merong konting constipation pero related sa kinakain natin or kulang yung tubig na iniinom. Ayun. Yun po yun, ma'am. No? Opo. Isa po kasi ako sa napraning, Doc. Kaya pala. Opo. Pero Doc, hindi naman po. Opo, yung regarding naman po sa bukol, Doc, paano po yan? Nakakapa po ba natin yan? Or kailangan talagang may gamitin tayo na test para malaman kung may bukol or wala? Opo. So ito po yung importante kaya ho natin pinag-usapan yung Gut Check Philippines. Kasi po, karaniwan yung mga pasyente po wala talagang nararamdaman. No? Yung walang constipation, walang bleeding, wala pong weight loss. No? Ito po ay mga karaniwan na pasyente na wala pong symptoms, asymptomatic. No? So ibig sabihin po nito, katulad ng tinanong nyo ho, paano ba ito ma-check? No? Meron ho tayong mga recommendations kung paano po ma-screen. No? Ibig sabihin po ng screening, ito po ay ang pag-check sa mga pasyenteng walang nararamdaman kung meron pong mga senyales na merong early cancer. No? So ang hinahanap po namin dito depende sa test. No? Yung unang test ay yung tinatawag na fecal immunochemical test, no? Or FIT or FOBT po. No? Ito po ay test para sa poops ng pasyente. No? O yung tae po ng pasyente, sinasubmit po natin. Sinecheck mo kung may konting pagdurugo. No? So yun yung unang test. No? At annually po ito ginagawa para sa mga edad 50 and above. No? So mga 50 to 75 years old. No? So kapag nag-positive po, susunod ho tayo sa next test, no? Yung colonoscopy po. No? So, ipapaliwanag ko lang po yung tungkol sa colonoscopy. No? Hindi po ito opera. So, karamihan ng pasyente, I think, natatakot ho kapag na-mention itong colonoscopy. Kasi na-admit po yan, Doc, no? Hindi naman po. No? So, misconception rin po na ina-admit. No? Pwede ho tayong outpatient. No? So, ito po ay available sa GCMC. No, meron ho kaming ginagawang mga maraming procedures ng colonoscopy. So ang colonoscopy po, kung atin pong pasimplehin, ay pagpasok ng camera sa loob po ng puwet para ho makita yung loob ng ating bituka. So wala pong hiwa, wala pong operasyon. Na normally ito po ay tumatagal ng mga 30 hanggang 40 na minuto. No? 30 to 40 minutes, sometimes 1 hour, depende po kung gaano kahirap. Titingnan lang ho namin kung meron pong talagang nagbabara. May bukol nga po talaga. And yung pinaka-importante na ginagawa ho namin, tinatanggalan na ho namin ng mga polyp o yung mga kuntin. No? Ano ba itong mga polyp? No? Ito po ay mga early signs na pwedeng maging cancer
kapag hinayaang tumubo. No? So technically parang curative po siya. No? Pag tinanggal yung polyp, mawawala na yung chance na maging cancer po yung polyp na iyon. No? Bago pa sila maging bukol. Kasi katulad ng sinabi ko ho kanina, isa pang risk factor ay kapag meron pong polyp na hindi tinanggal sa mga pasyente. So, importante po ito sa colon cancer. Kasi kung polyp po yun, wala pong mararamdaman ng pasyente. Pero kung hindi ho natanggal, may posibilidad na in the future, nagiging cancer po yung polyp. Meron naman pong hindi. Pero hindi natin malalaman kung alin yung nagiging cancer. So, tinatanggal na ho namin yung mga polyp. Opo. Okay. No? So, ulitin ko po, para simple, ang colonoscopy ay hindi po opera. Hindi po kayo kailangang i-admit sa lahat ng panahon at ito po ay pagpasok ng camera sa loob po ng puwet at ng bituka. No, at wala pong pain ito, ma'am. No? Tulog po yung pasyente at may anesthesia. No? So, yun lang po. Opo. Pero pag may nakitang polyp, pwede nang kunin po. Tatanggalin na ho namin. Opo. Ayan, kasi parang mamaya ata magpapa-colonoscopy din ng aming manager. SM, Pastor, God bless po sa inyo. Opo. Pero Doc, ito po, sa 50 po, kailangan nang magpa-check up kung walang symptoms. Pero Yes sabi niyo po. po kanina, as early as 35 years old, may mga cases na po tayo. So, paano po yan? Opo. Kailan po sila magpapa-check up din? So, ito po, sa ngayon po kasi, base ho sa ating mga palisiya, no? At yung mga rekomendasyon sa ating Philippine Society of Gastroenterology, yung age ho natin ng screening no, ay still 50 years old. No? Sa ngayon pa lang ho pinag-aaralan na baka kailangan mas bata na ho. Katulad nung sa Estados Unidos or sa US po, 45 na po ang age na sinisimulan ang colonoscopy. Pero dito sa Pilipinas, 50 years old pa rin. However, meron pong mga pasyente na kailangan ho tingnan ng mas maaga. No? Ito po yung mga may kamag-anak, katulad ng nanay, tatay, kapatid, no? Nasabihang may colon cancer, no? Kailangan ho 10 years earlier. No? So kung kunwari meron po silang kamag-anak nakita ang may colon cancer at the age of 50. Kailangan ho nilang magkonsulta or mag-screening ng colon cancer at the age of 40. So ito po yung mga medyo mas bata kasi karaniwan po kapag may ganito, maaari pong sa genetics or sa genes na kuha itong colon cancer at kailangan mas maaga. Pangalawa po, kapag meron ang pasyente ng risk factor or danger signs pala. So, katulad ng sinabi o kanina, yung pagpayat, pagdumi ng dugo, no, labis na pagbawas ng timbang, at iba pang sintomas. No? In short, kung wala ho talagang makita, kung meron ho kayong nararamdaman, kaya nga ho, God Check Philippines, no? Mas maigi, magpa-check po tayo sa doktor. No? So, any doctor naman po, pwede natin tanungin. Kahit isang test lang ng fecalysis na FOBT or FIT, pwede na ho natin malaman kung meron pong sinyales ng colon cancer. So, yun po, no? High risk patients, yung mga meron hong kamag-anak. Opo. And kahit po random check-up, okay na po yun. No? Basta ma-check po natin. Anyway, lahat naman po yan ay available pong gawin sa ZCMC, Doc, di ba? Opo, meron po lahat. Opo. From FIT to colonoscopy kung kailangan. Ayan, pa-check up na lang po talaga. Pero Doc, dito po kasi sa Zamboanga, hindi ko alam kung nakaka-apekto po ba ito yung mga pagkain natin ng mga maanghang, nakakatulong po ba ito yung mga may mga gata, nakakatulong po ba ito para masira ang ating bituka or ano po ba ang mga do's and don'ts po na pagkain or mga misconception po? Okay. So, importante ho yung diet sa ating colon cancer. No? Ang nire-recommenda ay kailangan ho natin mag-balance ng diet. Ibig sabihin po, marami pong may fiber at saka less po yung mga fatty, oily, and high carbohydrate foods. No? Katulad ng yung mga sweets ho natin and yung mga ano bang tawag dito?
yung mga snacks, no? Mm. So, importante po balance ang diet. Itong nasabi niyo ho na mga spicy and yung mga coconut-rich na mga recipes po, Mm. actually may mga iilang pag-aaral na nagsasabi na maganda ang epekto nitong capsaicin o yung mga spicy food, no? Mhm. So, meron pa nga hong mga pag-aaral na nagsasabi na may anti-cancer properties nga ho. Mm. Pero hindi po ito definitive, no? Ibig sabihin hindi po like sure sila na nakaka-cure ito ng cancer, no? Pero wala ho itong parang masamang effect, no? Basta ang importante ho, balance yung ating diet. Meaning, marami pong kinakain na fiber Mhm. and limited po yung meat, yung oily, Mhm. and yung ano tawag dito, yung mga high sugary foods. No? Kasi Mhm. pwede pa rin ho magkaroon ng colon cancer kung paulit-ulit na red meat lang ang kinakain. So, Mhm. balanced diet pa rin, high fiber, and then kailangan ho natin din ng parang healthy diet, no? Balanced diet, high fiber, and then good water intake rin para hindi po laging constipated, no? Mhm. No problem with spicy food, coconut-rich food, okay lang po. No? Basta Okay. importante balance ang diet po. Ayan. Pero Dok, halimbawa po talaga, Dok, ayaw man natin to marinig, pero halimbawa nag-positive po, talagang may Mhm. colon cancer, ano po yung survival rate po nito? Okay po. So, ulitin ko lang po yung sa test, kung nag-positive yung FOBT, hindi pa naman sure kung may colon cancer. No? So, kailangan mo natin mag-colonoscopy first. Mhm. And then, kung polyp lang naman, no, pag natanggal ho yun, edi okay na ho tayo. No? Wala na hong Problema. good na po yun for the next 10 years no, until uulitin po. Okay? Kung nag-positive, ibig sabihin, may nakita talagang bukol, no? Unfortunately, sa colonoscopy. Depende po ito sa stage. So, importante rin po, ikonsulta po ito sa doktor. No? Pero relatively, ibig sabihin po, kung ikukumpara ang tsansang humaba ang buhay ng pasyenteng may colon cancer sa ibang klase ng cancer po, medyo maganda ang survival rate kapag nagamot po yung pasyente. No? So, depende ho sa stage. Kung kunwari ito po ay early stage at naoperahan, pwede pong maganda no, ang survival over the next 10 years. No? Kung kailangan naman po ng chemotherapy, ito yung mga advanced stage stage 2 na high risk, 3 at saka 4. Depende ho kung naitanggal ho lahat at hindi. Pero kumpara po sa mga pasyenteng hindi nagpapagamot, yung mga pasyenteng nagpapagamot ay mas maganda pa rin ang survival compared sa hindi. No? At ang lahat ng services na ito ay available naman po sa ZCMC. No? May mga certain government packages po tayo para hindi po kailangan ng pasyente magbayad ng malaki. No? So meron pong mga Z package na pwede pong covered ang mga pasyente po natin. So importante pa rin, early po tayo magpa-check. No? Kaya po gut check. Para kung early stage, pwedeng tanggalin ng wala pong aberya. No? Kaya po importante, gut check Pilipinas. Yun po yun. Sabi nga ng DOH, ang kanilang target ngayon ay early prevention, early detection talaga. Ayaw na nating mapunta tayo doon sa ginagamot ka na. Early detection, di ba? Para early prevention po ang nangyari. Nako, Dok, maraming salamat po at doon sa sinabi nyo po na mas maganda pa rin ang buhay ng mga taong nagpapakimo. May mga misconception kasi, Dok, hindi alang yung mandamang chemo, hindi na lang daw magpakimo kasi mas iiksi ang buhay. So, isa po yun sa mga misconception, Doc, no? Opo, marami pong gano'n, no? But if you consult with your doctor po, actually, mas mahaba ang buhay nila po. No? So, importante pa rin yung communication sa doktor and yung sa konsultasyon pa rin po. No? Siyempre, nirerespeto ho natin kung ano ang desisyon ng pasyente po. But very important pa rin parang maayos yung komunikasyon para alam ng pasyente kung anong i-expect. No? Ito pong mga gamot ho natin kasi hindi po parang miracle na walang nararamdaman ang pasyente. Meron pa rin ho. Pero ang habol ho natin yung benepisyo po sa lifespan ng pasyente.
So humahaba po actually ang buhay ng pasyente. So Mhm. sana ho, yung mga pasyente ho natin, kung umabot man sa late stage, na i-consulta po at na-communicate po kung anong mga nararamdaman. Kasi karamihan ng mga ito, pwede naman pong gamutin, Mhm. no? Or temporary po. Ayan. Opo. Mahalaga po yung communication, consultation natin sa doktor. Yung pangalawa po, mahalaga ang maniwala tayo sa doktor. Minsan nag-e-explain na ang doktor, hindi syempre kita takre. No, may sarili ka pa rin Opo, talagang marami. understanding sa anong gusto mong gamutin. Pupunta ka pa sa mga herbal, hindi mo alam, nakadagdag po pala yun sa mas naging worse tayo. So sila po ay nag-aaral ng mabuti, sila po from time to time ay pinag-aaralan po ang mga cases na ito, specialty po nila yan, kaya yung wisdom nasa kanila, bigay po ng Panginoon. So mahalaga po na magtanong tayo. Kung ayaw nyo maniwala, pwede mag second opinion, di ba? Hanggang makita mo sa third, fourth opinion, pareho lang pala ang sinabi. So Opo. ayan, mahalaga po na tayo ay magtiwala sa ating mga eksperto. Doc, maraming salamat po sa oras, pagpapaliwanag, sa clear explanation na binigay nyo po sa amin, and encouragement na magpagamot, may pag-asa, pwede pang humaba ang buhay, mas maganda ang magpagamot nung magpunta sa ating mga ospital. Dr. Ashraf Tawasil, maraming salamat po muli. God Tama. bless you po, Doc. Okay, God bless. God check Pilipinas. Ayan, oo, pag-gut check na tayo, kailangan po natin yan. So muli, maraming salamat din po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa radyo at Facebook. Maraming salamat sa ating technician, Kuya Romel Paulino. Susunod na po ang programang Serbisyong OFW, Family Matters at Radyo Sincoman. Magkarinigan po tayo muli dito bukas, alas 7 ng umaga, Monday to Friday. Ako po si Sara May Tulabing, nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo po ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zamba Sulta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. Ano ang pagkakaiba ng